ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan, ang ating mga pangarap ay tila buwan na napakalayo at wari imposibleng abutin. Ngunit para sa pusong puno ng tiyaga at katapatan, ang buwan ay nagiging abot kamay. Ikaw, kabarangay, naabot mo na ba ang mga pangarap na ninanais ng iyong puso? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Naway nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ninyo ang liham na ito. Evelyn na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 54 years old at isa akong businesswoman. Papadudot magulo pero kapupulutan po ng aral ang naging buhay ko. Kaya ako naisipang ibahagi sa inyo ang kwento ko para sana'y magsilbing inspirasyon sa inyong mga tagapakinig. Maaga ko naulila sa magulang. 6 na taong gulang lamang ako noong madisgrasya kami sa daan. Sabay na namatay ang ama at ina ko pati na rin ang sanggol na nasa sinapupunan nito. At tanging ako lamang ang nakaligtas sa aksidente. Matapos ng pangyayaring yon ay napunta ako sa poder ng lolo kong si Renato na noong mga panahong yon ay mag-isa na lamang sa buhay. Simple lamang ang pamumuhay ni Lolo Renato. Wala na rin naman siyang gaanong pinagkakagastusan maliban sa sarili niya. Kaya sapat na para sa kanyang trabaho niya bilang janitor. Ayon sa kwento sa akin ni Lolo, may kaya daw ang pamilya nila noong dekada 60. Meron daw kasi silang panaderya na sikat sa lugar nila. Kaso nga lang ay natupok ito ng apoy matapos sumiklab ang isang malaking sunog sa dati nilang tinitirhan. Doon na sila nagsimulang maghirap. Papadudot sa loob ng 6 na taong pagsasama namin ng lolo ko ay marami akong natutunan. Siyang naging sandigan ko sa tuwing ako'y mahina at naging gabay ko sa oras ng kalituhan. Tahimik at masaya ang buhay namin noon hanggang sa pagsapit ng taong 1983. Isang masalimuot na pangyayari ang sumubok sa buhay ko. Lolo, nandito na po ako. Oh, bakit naman nakabusangot ang apo ko? Hindi po ako nakapaglaro kanina sa eskwela namin eh. Oh, bakit naman? Gusto ko po sanang sumali sa basketball kanina kaso hindi ako pinayagan ng guro ko. Ano sabi? Bakit hindi ka raw pinayagan? Kasi po, ang sabi sa akin, hindi po pambabaeng laro ang basketball. Para lang daw po yun sa mga kalalakihan. Totoo po ba yun, Lolo? Walang katotohanan yan, apo. Ang basketball, maaari din niyang laruin ng mga babae. Talaga po ba? Oo. Bakit po ang sabi ng guro namin hindi pwede? Minsan, may mga tao pa rin talagang makaluma ang pananaw sa buhay. Hayaan mo na sila. Nasanay lang siguro sila sa kung ano yung nakaugalian ng mga ninuno natin. Ang mga ganyang pag-iisip, panahon pa ng Kastila yan eh. Talaga po ba? Oo naman. Basta lagi mong tatandaan, kung ano man ang gusto mong gawin, gawin mo pa rin. Ha? Huwag mo nga hayaang pigilan kanila dahil lang babae ka. Ang bola, hindi yan namimili ng kasarian. Pwede yung laruin ng kung sino man. Paano po ako matututo niyan kung ayaw naman nila akong paglaruin sa eskwelahan? Madali lang ang solusyon dyan. Ako magtuturo sa'yo. Ha? Tuturuan niyo po ako? Oo naman.
Gusto mo ba? Opo. Marunong po ba kayong maglaro ng basketball, Lolo? Abay, syempre naman. Yan ang paborito kong laro nung kabataan ko. Sandali lang. Sa pagkakatanda ko, nandito pa yung bola ng Tio Alfredo mo eh. Sige po, Lolo. Maglaro po tayo. Gusto ko pong matuto ng basketball. O sige, tuturuan kita kung paano maglaro ha. Subukan mong tumira ng 3. Sige po. Oy, Hindi naman pumasok eh. Ang hirap naman pong makapuntos, Lolo. sus, nagsisimula ka pa lang naman. Konting ensayo pa masasanay ka rin. Panoorin mo kung paano ako tumira. Pasa mo sa akin ang bola. Sige po. Ganito ang gagawin mo ha. Tuwid mo lang yung likod mo tapos tansyahin mo yung ring. Dapat sakto lang yung lakas ng pagbato mo ng bola ha. Apo. Pwede mo ring sabayan ng pagtalon katulad nito. Grabe, Lolo. Ang husay niyo naman pong maglaro. Kaya niyo pa rin palang tumalon kahit na matanda na kayo. Abay, huwag mo akong minamaliit. Manlalaro ako sa barangay namin nung binata pa ako. Gusto ko rin pong maging kasing husay niyo balang araw. Basta pag-usayan mo lang yung pag-iensayo. Sipag at tiyaga lang ang kailangan dyan. Tandaan mo sa buhay, matinding determinasyon at tibay ng loob ang sandata mo. Ito. Subukan mong agawin sa akin ng bola. Sige po. Ay! Ayan! Nakuha ko na yung bola! Yay! Lolo, may problema po ba? Parang hinihingal na kayo ah. Ayos lang ako. Ganito talaga kapag tumatanda na. Magpahinga na muna tayo saglit. Medyo napagod ako ron eh. Sige po. Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng tubig? Sige nga, nauuhaw na ako. Sige po. Evelyn, sandali lang. Po? Umuwi na lang tayo. Parang bumibigat na ang dibdib ko. Ano pong nangyayari, Lolo? Tumawag ka na. Tulog sa kapitbahay. Dalian mo! Lolo! Lolo! Lolo, bumangon po kayo dyan! Tulong! Tulungan niyo po kami! Tulong! Atake sa puso ang kinamatay ni Lolo Renato. Noong namatay ang lolo ko ay sunod akong napunta sa pangangalaga ng tiyuhing kong si Alfredo. Sobrang bilis ng mga pangyayari noon na ang tanging naaalala ko na lamang ay ang patago kong pagkuha sa mga libro na palaging binabasa ni Lolo. Pati na rin ang ilang mga kwaderno nito na lagi niyang sinusunatan noong nabubuhay pa lamang siya para lagi ko siyang maaalala. Papadudod kumpara sa estado ni Lolo Renato ay mas may kaya ng kaunti si Tio Alfredo. OFW kasi ang asawa nito noon na nagtatrabaho sa Middle East bilang domestic helper. May 4 silang anak at puro lalaki ang mga ito. Sa mga unang buwan ng pagtira ko sa kanila ay naging maayos naman ang turing nila sa akin. Parang ako na ang tumayong ate sa mga pinsan ko na noon ay mga bata pa lamang. Pero sa pagtagal ng pananatili ko doon ay unti-unti ring nagbago ang pakikitungo nila sa akin. Pinaramdam nila na hindi ako parte ng pamilya nila. Ako ang pinagtatrabaho nila sa mga gawaing bahay na ayos lang naman sa akin. Pero ang hindi ko lang natanggap ay kung papaanong ang tingin nila sa akin ay hindi bilang isang kamag-anak, kundi isang hamak na taga-silbi lamang. Kahit ganoon ay wala akong nagawa dahil wala naman akong ibang mapupuntahan. Kaya tiniis ko na lamang ang lahat ng ito, Papa Dudut. Lahat ng paghihirap. Evelyn! Evelyn, nasan ka? Bakit po, Tio Alfredo? Natapos mo na ba yung pinag-utos ko sa'yo ha? Opo, nakapagsaing na po ako.
nakapagluto na rin po ako ng pananghalian natin. Siguruhin mo lang na hindi mo na naman nasobrahan ng alat yung niluto mong ulam, ha? Opo, tansyado ko na po lahat. Kung hindi masyadong maalat, sunog naman. Kababae mong tao, di ka marunong magluto. Wala po kasing nagturo sa akin eh. 13 anyos ka na, dapat marunong ka na sa mga ganyang bagay. Paano ka makakahanap ng mapapangasawa niyan kung hindi ka marunong gumawa ng mga gawaing bahay? Masyado pa po akong bata para mag-asawa, Tiyo. Hindi ko naman sinasabi na mag-asawa ka na ngayon. Ang gusto kong sabihin, darating din ang panahon na magiging may bahay ka. At dapat maaga pa lang, tinuturuan mo na sarili mo sa kung anong magiging trabaho mo bilang asawa. Ayoko pong maging asawa lang ang trabaho ko. Gusto ko po, balang araw, maging doktor para makatulong ako sa mga may sakit. Tayog naman ang pangarap mo, Neng. May kakayahan ka ba para maabot yung pangarap mong yan, Aber? Opo, mag-aaral po ako ng mabuti. Oh, at sino naman magpapaaral sa'yo? Hindi po ba kayo? May 4 na akong anak na pinag-aaral. So tingin mo ba kakayanin ko pang magdagdag ng isa pa? Akala ko po ba, hindi po ba nagpunta pa tayo sa eskwelahan nung nakaraang linggo para mag-enroll? Oo, para i-enroll ang mga pinsan mo pero hindi ka kasama doon. Anong inaasahan mo, pag-aaralin din kita? Ang hirap na nga ng buhay, dadagdag ka pa. Ibig niyo po bang sabihin, titigil na ako sa pag-aaral? Pero mag-high school na po ako ah. Hindi mo na kailangan mag-aral pa ng high school. Sapat na yun nakapagtapos ka ng elementarya. Babae ka lang naman eh. Ang kailangan mo lang gawin, makapaghanap ng mayamang mapapangasawa at magiging maayos na buhay mo. Pero Tiyo, gusto ko pong ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Bakit? May pera ka ba? Wala po. O yun naman pala eh. Mag-aral ka kung may pampaaral ka sa sarili mo. Huwag kang umasa sa akin dahil marami akong binabayaran. Dapat nga magpasalamat ka pa't kinupkup pa kita eh. Ang dapat mong gawin, alagaan mo ang mga pinsan mo para kahit papano makabawi ka naman sa amin. Ano pong gagawin ko kapag nasa eskwela na ang mga pinsan ko? O edi maglinis ka, maglaba, mamalengke. Lahat ng yan trabaho ng babae yan. Doon mo na lang ito ng oras mo. Hindi yung nagsasayang ka pa ng oras at pera sa pag-aaral na yan. Di naman ikaw ang bubuhay sa pamilya mo pagdating ng araw eh. Yung asawa mo naman ang gagawa nun. Eh bakit po si Tia? Siya ang kumakayod sa pamilya niyo. Ba't talagang rumarason ka pa? Ano gusto mo palabasin? Nabatugan ako, wala akong trabaho. Totoo naman po na wala kayong trabaho. Sige, ituloy mo yung sasabihin mo. Sasampalin ko yung bunganga mo. Pasensya na po. Bata-bata mo pa, palasagot ka na. Yan ba ang itinuro sa'yo ng magulang mo? Wala kang modo ah. Gusto mo palayasin kita dito eh. Hindi po, wag po. Ayusin mo yung pag-uugali mo, Evelyn. Tandaan mo, wala kang karapatan sa pamamahay na to dahil nakikitira ka lang. Opo, Tiyo. Kahit anong pagtatampo pa ang gawin ko noon ay hindi na talaga ako nakabalik pa sa pag-aaral. Gustuhin ko man ay hindi ko kayang pag-aralin ang sarili ko dahil 13 anyos pa lamang naman ako noon. Ang naging papel ko na lamang sa buhay ng tiyuhin ko ay taga-silbi sa mga anak niya. Hindi na lamang ako ate sa mga pinsan ko. Ako na rin ang nagsilbi nilang ina. Ako ang taga-linis ng bahay, taga-luto, taga-hatid at kung minsan ako pa ang taga-salon ng galit ni Tio Alfredo kapag sunod-sunod ang problema nito sa bahay. Wala rin po akong natatanggap na pera mula sa tiyuhin ko kahit na pambili man lang sana ng gusto kong pagkain. Ang sabi niya ay sapat na raw na pinapakain nila ako at binibigyan ng maayos na tirahan. Wala akong karapatang magreklamo noon dahil totoo nga naman na nakikitira lamang ako sa bahay nila. May isang pangyayari nga noong nagbabakasyon ang asawa nito galing abroad ay wala man lang ako natanggap na pasalubong. Nasa gilid lamang ako noon habang pinapanood ko ang mga pinsan ko na masayang tinatanggap ang mga bago nilang damit, sapatos at laruan. Tuwing lumalabas sila para kumain ay naiiwan ako sa bahay para magbantay.
Ganon ang naging buhay ko noon sa poder ng tiyuhin ko. Pero kahit na hindi maganda ang kinakatayuan ko noon, Papa Dudut, ay hindi ko hinayaan ang sarili ko na maging kawawa. Naghanap po ako ng paraan para maiangat ang sarili ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, isang araw ay isang ideya ang pumasok sa isipan ko habang inihahatid ko ang pinsan ko noon sa eskwelahan nila. Pabalik na dapat ako ng bahay noong napansin ko ang ilang high school students na papunta sa open gym nila. Bit-bit ang kanya-kanya nilang upuan. Doon ko napag-alaman na pansamantala pala muna nilang gagawing klase ang gym dahil binabakbak ang dating high school building ng paaralan para patayuan ng bagong gusali. Dahil nasa open space sila ay naisipan kong mag-sit in sa mga nagkaklase. Kapag nakikita ko ng mga mababait na teacher ay hinahayaan lamang nila akong makinig sa klase. Pero kapag nakatsamba naman ako ng masungit ay pinapaalis nila ako. Ganon na po ang naging buhay ko sa sumunod na taon, Papa Dudut. Nakasalalay na lamang sa diskarte para matustusan ko ang mga pangangailangan ko. Bawat oportunidad na dumarating sa harapan ko ay niyayakap ko. Katulad na lamang noong nakita kong nangangailangan ng tagahugas ang tindera sa school canteen. Agad ako nag-volunteer na maging tagahugas. Kapalit ng 2 piso para may panggastos ako sa sarili ko. Malaking bagay ng 2 piso noong dekada 80 para sa isang batang tulad ko, Papa Dudut. Sa panandaliang panahon ay nagkaroon ako ng pagkakaabalahan. Pero mabilis din itong natigil dahil mas lumala pa ang kalbaryong pinagdadaanan ko. Nung isang sekreto ang aksidente kong nasaksihan na siyang bumago sa takbo ng buhay ko. Ano ka ba? Tiyo, Ay! Sus Mariose! Alfredo! Akala ko ba walang tao dito? Ay, nako. Evelyn, ano bang ginagawa mo rito? Akala ko ba binabantayan mo mga pinsan mo doon sa eskwela? umuwi po ako para magpalit. Narumihan po kasi ang damit ko eh. Walang yaka? Gusto mo bang mabuko tayo? Sa susunod, huwag mo akong imbitahin dito sa pamamahay mo kung makikita lang pala tayo ng anak mo. Tapos ang gusto mo pa, dito natin gawin sa salas. Ay, Hindi ko naman ay siya... nako, aalis na ako. Sandali lang. Hindi ko anak to. Tsaka wala naman talaga tao eh. Pasensya na po. Hindi ko alam na may bisita po kayo. Balik ka nga ritong bata ka. Tiyo! Yung kamay ko po! Kahit kailan, panira ka talaga. Ano ba ginagawa mo rito? Di ba't inutos ko sa'yo na bantayan mo mga pinsan mo sa eskwela nila? Pinabantayan ko naman po sila eh. Nasa klase sila ngayon kaya naisip kong umuwi muna saglit para Wala akong pakialaman naman yan dahilan mo. Di ka ba marunong kumatok, ha? Bakit bigla-bigla ka nalang pumapasok dito sa bahay? Anong tingin mo rito? Bahay mo ba to? Hindi po. Sa susunod, kumatok ka! Naintindihan mo? Opo, Tiyo. Ngayon, ano mga nakita mo kanina pagkapasok mo? Wala po. Sabihin mo'ng totoo. Nakita ko po na nakayakap po kayo dun sa babae. Yun lang. Opo. Hoy, Evelyn, makinig ka sa sasabihin ko, ha? Wala kang nakita. Intindihan mo? Wala kang nadat ng babae dito. Mag-isa lang ako dito nanonood ng telebisyon. Intindihan mo ba yan? Sagot! Opo. Wala po akong nakita. Wala po. Kapag ito kumalat, ha? Sinasabi ko sa'yo, malilintigan ka sa akin. Wala po akong pagsasabihin ng mga nakita ko. Pangako po, Tiyo. Evelyn! Evelyn! Po, Tiyo Alfredo, may ipag-uutos po ba kayo? Anong ginawa mo? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala po akong ginagawa. Hindi ba't nag-usap na tayo?
hindi ko po kayo maintindihan. Ikaw ang nagkalat ng balitang yon, no? Ano pong balita? Umangan ka pa? Ikaw ang nagkalat na may babae ako! Hindi po! Wala po akong pinagsabihan sa mga nakita ko. Anong wala? Paano malalaman ng mga tao na may inuwi akong babae dito sa bahay kung hindi manggagaling sa'yo? Hindi po kung... Huwag ka nang sumagot! Magdadahilan ka pa! Alam ko namang gusto mo akong bawian eh. Nang dahil sa bunganga mo, nag-aaway kami ngayon ng asawa ko. Gusto niyang makipaghiwalay sa akin ngayon. Ano, masaya ka na? Masaya ka na ba na mawawala na ng ina ang mga pinsan mo? Hindi po. Naiinggit ka siguro sa kanila dahil wala ng mga magulang mo kaya sinisira mo pamilya namin. Alam mo, ang dapat sa'yo, turuan ng leksyon eh. Ha? Nasaan na ba yung pamalo ko, ha? Ha? Eto. Sigurado akong magtatanda ka rito. Tiyo, wag po. Wala kang utang na loob. Tiyo, tama na po. Ha? Aray! Masakit po. Tama na, Tiyo. Ikaw na nga ang kinupkup namin. Ikaw pa ang malakas na loob na sirain ang pamilya ko. Tama na po. Grabe na po kayo sa akin. Ba't malakas na ang loob mo ngayon? Sumasagot ka na talaga. Ano? Bakit ganyan ka makatingin? Ha? Kaya mo nang lumaban ngayon? Isusumbong ko po kayo sa mga pulis. O edi sumbong mo ako. Gusto mo samahan pa kita eh. Ha? Liga rito. Aray! Tiyo! Yung kamay ko po! Masakit po! Lumayas ka sa pamamahay ko. Ayoko nang makita ang pagmamukha mo rito. Subukan mo pang tumapak sa pamamahay ko. Hindi ka na makakaalis dito ng buhay. Malis ka sa harapan ko. Alis! Isang backpack lang ang dala ko noong pinalayas ako ni Tio Alfredo sa pamamahay niya. Ang laman noon ay ilang damit pati na mga libro at notebook ni Lolo Renato. Matapos mapalayas ay kung saan-saan ako napadpad para maghanap ng kanlungan. Nasubukan kong matulog sa eskwelahan sa ilalim ng tulay, sa mga abandonadong gusali at pati na rin sa sementeryo. Naging palaboy ako ng ilang buwan. At para makakain ay nanlilimos ako. Paminsan-minsan ay nakakahanap ako ng maliliit na trabaho katulad ng pagbibitbit ng mga gamit ng pasahero sa bus terminal at pangangalakal. Naranasan ko rin kumain ng pagpag at mga tira-tirang pagkain na tinatapon sa mga restaurant at fast food. Pakiramdam ko noon ay para bang wala na akong pag-asa sa buhay. Dumating ako sa puntong gusto ko nang sumuko dahil hindi ko makuha kung bakit sa murang edad ay dinaranas ko ang ganong klase ng buhay. Marami akong pangarap na gustong maabot pero hindi ko alam kung papaano ko sisimulang kamtin ang mga ito kung wala akong magamit na tungtungan para abutin ang mga ito. Ni wala man lang akong kakilala na pwedeng malapitan. Araw-araw ay nakikipaglaban ako para mabuhay dahil kung hindi ko ito gagawin ay walang mangyayari sa akin. Hanggang sa isang araw ay biglang ngumiti ang langit sa akin. Habang natutulog ako sa gilid ng simbahan na kumakalamang tiyan at nanghihina ay isang ginang ang lumapit sa akin. Ineng, kumising ka na dyan. Ano po yun? Hindi ka ba naiinitan dyan sa kinahihigaan mo? Abay, tirik na tirik ang araw, oh. Pasensya na po. Bawal po bang matulog dito? Hindi naman, pero pwede kang lumipat ng pwesto kung gusto mo para hindi ka na mainitan dyan. Ako, kawawang balat mo niyan. Hindi ko na po napansin na mataas na pala ang araw. Hindi po ako nakatulog ng maayos kagabi.
Umulan po kasi. Naku, kawawa ka naman. Hindi ka pa siguro kumakain. Ay, sandali lang. May dala akong tinapay dito sa bag ko. Oh, heto, tinapay. Para naman magkalaman ng sikmura mo. Maraming salamat po. Oh, tapos ito, piso, pambili mo ng panulak. Maraming salamat po, Ale. Neng, ano palang pangalan mo? Evelyn po. Ah, ako naman si Nenita. Palagi kitang nakikita dito sa tabi ng simbahan kada linggo eh. Pero hindi ko pa nakikita ang mga magulang mo. Nasaan ba sila? Wala na po akong magulang. Namatay po sila sa aksidente. Mahabaging Diyos. Mukhang ang bata mo pa para mawala ng magulang ah. Ilang taon ka na ba? 14 po. Wala ka bang ibang kamag-anak na pwedeng kumupkup sa'yo? May tsuhin po ako pero pinalayas niya po ako. Bakit naman? Akala po kasi niya ako yung nagkalat na may iba siyang babae. Nagalit siya tapos pinaalis na niya ako sa bahay nila. Kaawaan ka ng Panginoon. Paano ka nila natitiis na palaboy-laboy na lang sa lansangan? Nasanay na po ako. Simula nung nawala ang mga magulang ko, pati na rin si Lolo Renato. Wala na akong naging kakampi sa buhay. Sanay na po akong mag-isa. Alam mo, Evelyn, hindi ka naman talaga nag-iisa eh. Kapag kailangan mo ng kasama, ng makakausap. Ayan, bukas ang simbahan para sa lahat ng tao. Manalangin ka. Kausapin mo ang Panginoon. Nakapasok ka na ba dyan? Opo, minsan kapag nanlilimos po ako. Kaso, ipinagtatabuyan lang ako ng mga tao eh. Nandidiri yata sila sa akin. Gusto mo bang sumama na lang sa akin? Saan po? Sa bahay ko. Maliit lang yung bahay na yon pero sa tingin ko, kakasya naman tayong dalawa doon. May isang kutsyon ako na hindi na nagagamit. Maaari mo yung gamitin kesa nagtitiis ka dito sa mga karton. Saan po yung bahay niyo? Malayo po ba? Ay, malapit lang dito. Nilalakad ko nga lang eh. Pauwi na ako. Gusto mo bang sumama? Baka po mamaya may kapalit ito. Wala po akong pambayad ng upa. Hindi ako nagpapaupa, iha. Isa pa, libre itong pagkup-kup ko sa'yo. Bukal ito sa kalooban ko. Pero bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi naman po tayo magkaano-ano ah. Hindi kailangang magkadugo para magtulungan. Kung kaya ko namang tumulong, bakit hindi? Isa pa, naaawa ako sa sitwasyon mo. Bata ka pa at kapag nagabayan ka ng maayos, nako, baka maaayos pa natin ang kinabukasan mo. Papadudot, hindi po ako mapagtiwalang tao dahil na rin sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Pero nung mga panahong yon ay sobrang desperada na akong makatanggap ng tulong. Kaya naman kahit na hindi ko pa gaanong kilala si Nanay Ninita, ay sumama na ako sa kanya. Isa pa taong simbahan po siya, Papadudot. Kaya naisipan ko na hindi naman siguro niya ako sasaktan. Maliit lang na matanda si Nanay Ninita. Maikli at namumuti na ang buhok nito at medyo iika-ika na kumaglakad. Maamo ang kanyang mukha kaya hindi mo talaga siya pag-iisipan na makagagawa ng masama. Maliit lang ang pamamahay nito at ang tanging kasama na lamang niya sa buhay ay ang 5 nitong pusa at isang aso. Naalala ko sa kanya si Lolo Renato na mag-isa na lamang din noon hanggang sa dumating ako sa buhay niya. Ang kwento niya sa akin ay maagang nabiyuda si Nanay Ninita matapos pagnakawan ng asawa nito habang naglalakad pa uwi galing trabaho.
Sinaksak siya ng 5 beses sa dibdib kapalit lamang ng 300 pisong laman ng wallet nito. Ang kaisa-isa nilang anak naman ay namatay sa murang edad dahil sa dengue. Dahil nga sa masalimuot na buhay na pinagdaanan ni Nanay Ninita ay hindi na siya nakapag-asawa pa. Nilaan na lamang niya ang oras niya sa pagiging alagad ng Diyos. At simula noon ay mag-isa na lamang siyang namumuhay. Papa Dudu, totoo nga na bilog ang mundo. Dahil kung noon ay nasa ilalim ako, nung inampon ako ni Nanay Ninita, ay yun na rin po ang simula ng pag-angat ng aking buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Nanay Ninita ang nagturo sa akin ng mga bagay na noon ay hindi ko pa alam. Sa kanya ko natutunan kung paano dumiskarte at tumayo sa sarili kong mga paa. At sa unang pagkakataon ay muli kong naranasan ang pagkalinga mula sa isang nakatatanda. Bilang isang dalagang walang sapat na karanasan kung paanong haharapin ang mga pagsubok ng buhay ay labis ang aking pagpapasalamat kay Nanay Ninita sapagkat siya ang naging gabay at sandigan ko sa aking paglaki. Pinag-aral po ako ni Nanay Ninita at kahit mas matanda na ako kesa sa mga kaklase ko, ay hindi ko yon inalintana. Ang mahalaga ay makapagtapos ako at ipagpatuloy ko ang pag-abot ko sa aking mga pangarap. Siya rin ang naging tulay upang mas makilala at mapalapit ako sa Diyos. Madalas niya akong isama noon sa mga aktibidades ng simbahan katulad ng mga Bible study, charity work, youth activities at kung ano-ano pa. Sa bawat akbang na aking tinatahak ay dama ko ang paggabay niya. Hindi lamang bilang isang nakatatanda kundi bilang isang tunay na magulang. Si Nanay Ninita ang tumayong haligi at ilaw ng aking buhay. Dahil sa kanya ay natutunan kong pahalagahan ang bawat sakripisyo nito. At natuto akong manampalataya at magmahal ng walang hinihinging kapalit. Bilang tugon sa lahat ng mga kabutihan at pagkalinga niya, buong puso ko siyang tinuring na aking sariling ina. Sa ganong paraan, Papa Dudut, ay nabigyan ko siya ng anak na matagal na niyang ninanais. Isang bagay na hindi niya naranasan, Papa Dudut. Ano yon, Evelyn? Nandito ako sa kusina. Nakita niyo po ba yung bag ko? Anong bag? Yun bang kulay asul na sira-sira ang zipper? Opo, yun nga po. Ay, itinapon ko na. Bakit? May paggagamitan ka pa ba noon? Nandun po yung mga gamit ng lolo ko eh. Bakit niyo po itinapon? Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman itinapon yung laman. Mga libro at kwadernong laman nun, hindi ba? Opo, magdadala sana ako ng libro sa eskwela dahil may gagawin kaming proyekto. Iniligpit ko yon doon sa may aparador. Hanapin mo na lang. Sige po. Nga pala. Hindi ko pala na ipapaalam sa'yo. Habang naglilinis ako, binuklat kong ilan sa mga pahina ng kwadernong itinago mo. Mga recipe pala ng tinapay ang nakasulat doon. Opo. Dati po kasing panadero ang lolo ko. May panaderya sila noon kaso nasunog kaya hindi na niya yun na ipagpatuloy. Ay, nakakatuwa naman. Alam mo ba, nagtrabaho din ako sa panaderya noong araw. Totoo po ba? Oo, kaya may alam din ako kahit papaano sa paggawa ng tinapay. Ay, gusto mo bang subukan nating gumawa? Sige po. Gusto ko pong matutong gumawa ng tinapay. Sige. Pag uwi mo mamaya galing sa eskwela, gumawa tayo ng tinapay. Sige po. Nay Ninita, nandito na po ako. Oh, Evelyn, nakauwi ka na? Ay,
Sakto, katatapos ko lang ihanda itong mga gagamitin natin sa paggawa ng tinapay. Ano pong klaseng tinapay ang gagawin natin? Monay! Mas mura ang mga sangkap nito kaya ito muna ang unahin nating gawin. Mahirap po bang gawin yan? Naku, madali lang. Kailangan lang nating magmasa ng harina na may mantika, tubig, pampaalsa at kaunting asin. Gusto mo ba ikaw ang magmasa? Opo. O sige, ang una mong gagawin, paghalu-haluin mo muna ang mga tuyong sangkap. Pagkatapos, maglaan ka ng butas sa gitna ng harina, saka mo ilagay ang mantika at tubig. Ganito po ba? Oo, ganyan nga. Tapos tansyahin mo na lang muna yung tubig para hindi maparami ang lagay mo. Nailagay ko na po. Ano pong kasunod? Masahin mo na lang ng mabuti hanggang sa lumambot. At kapag hindi na dumidikit sa kamay mo, pwede na yang itabi. Hindi po ba natin tululutuin agad? Hindi muna, kasi aantayin muna natin siyang umalsa. Bakit po? Para mas malaki at malambot kapag naluto na. Gaano po katagal? Kailangan nating maghintay ng 1 hanggang 2.5 oras. Ay, ang tagal naman po nating maghihintay. Sabik na akong magluto eh. Hindi po ba pwedeng iluto na natin agad pagkatapos paghalu-haluin? Ay, hindi pwede. Kailangan nating sumunod sa tamang proseso. Alam mo, Evelyn, sa paggawa ng tinapay, kakailanganin mo ng mahabang pasensya. Hindi mo kailangang madaliin ang proseso kasi kapag minadali mo, ay masasayang lang ang pinaghirapan mo. Katulad lang din yan sa buhay. Hindi natin agad-agad nakakamit ang tagumpay. Alam mo kung bakit? Bakit po, Nay Ninita? Dahil may wastong oras ang lahat ng bagay. Minsan, kailangan lang talaga nating maghintay. Papadudot nung nagkaroon ng isang charity event sa simbahan ay naisipan namin ni Nanay Ninita na gumawa ng tinapay para ipakain sa mga nag-volunteer na sumali sa naturang kaganapan. Hindi namin inaasahan na marami ang magkakagusto sa tinapay na ginawa namin. Doon namin naisipan ni Nanay Ninita na gawin na po itong negosyo. Kada madaling araw ay bumabangon na kami ni Nanay Ninita para gumawa ng tinapay. Ang mga tinapay na yon ay nilalako ko noon sa eskwelahan namin. Ang perang nakukuha namin mula doon ay siya namang pinangtutustos ko sa pag-aaral ko hanggang sa tumungtong ako sa kolehiyo. At sa tulong nga po ng scholarship na natanggap ko mula sa simbahan, ay nakapagtapos ako at agad na nakapasok bilang sekretarya sa isang LGU. Doon ay unti-unti akong nag-ipon para maipatayo ang plano naming pwesto ni Nanay Ninita. Gusto ko kasing ibalik noon ang panaderya na naging negosyo ni Lolo Renato. Total ay recipe naman niya. Ang ginamit namin ay mabuting bigyan ko rin siya ng pagkilala. Dahil kahit na wala na siya sa mundong ito, ay malaki pa rin ang naging tulong niya upang mabago ang buhay ko. Naging matagumpay ang bakery business namin ni Nanay Ninita pagsapit ng bagong dekada. Taong 2001 ay unti-unti namin itong napalago hanggang sa hindi na namin namamalayan na maginhawa na pala ang buhay namin. Malayo na po ito sa paghihirap na pinagdaanan ko noong bata pa lamang ako, Papa Dudut. Evelyn, natapos mo na ba yung... Op. Wait a minute, kaping mainit. Diyan lang po muna kayo sa kinatatayuan nyo. Oh, bakit? May sorpresa po ako sa inyo. Ipikit nyo muna yung mga mata nyo. Ano na namang sorpresa yan? Eto na, nakapikit na ako. Sandali lang po, inaayos ko lang yung ibang detalye, ha?
Ayan. Ready na po ba kayo? Ready na ako. Buksan niyo na po yung mga mata niyo. Charan! Ay, totoo ba yan, Evelyn? Opo. Nung lumabas kayo kanina papuntang palengke, naisip kong mag-bake ng cake para sorpresahin kayo. Matagal ko na pong plano to eh. Nako, ang ganda. Saan mo naman natutunang gumawa niyan? May binili po akong cookbook. Sinundan ko lang kung anong nakasulat doon. Sige na, Nay. Tikman niyo po. Sige na nga. Matikman nga yung gawa mo. Masarap naman ba yan? Hindi po ako sigurado. First time ko palang gumawa eh. Ay, sandali lang po. Ikukuha ko kayo ng platito. Sana hindi matigas yung tinapay. Gaano po kalaki yung gusto nyo? Nako, bigyan mo ako ng malaking slice dahil gutom ako. Ay, napagod akong mamalengke. Sige po. Yan. Isang malaking slice para sa inyo. Ayan na, Nay. Tikman nyo na po. Masarap ah. Totoo po ba? Baka naman sinasabi nyo lang yan para hindi ako masaktan. Gusto ko po yung totoong opinion nyo para matuto ako. Yung totoo ba ang gusto mo? Opo. Sige. Medyo sumobra lang sa tamis yung icing. Maliban doon, wala nang problema. Presentable din siyang tingnan. Katulad siya nung mga nakikita kong cake sa mga binyag at kasal. Sige po, konting practice pa. Kapag naperpekto ko to, idadagdag ko to sa panaderya natin. Nakakatuwa naman na hanggang ngayon, hindi ka pa rin tumitigil sa pangangarap. Hindi po talaga ako titigil hanggat hindi ko natutupad lahat ng pangarap ko para sa ating dalawa. Ay, ang layo na talaga ng narating mo, Evelyn. Sinong mag-aakala na yung batang natutulog lang sa tabi ng simbahan noon, ngayon, nagmamay-ari na ng sariling bakery. Tuwing nakikita ko itong tagumpay na tinatamasa mo ngayon, lubos na nagagalak ang puso ko. Hindi ko po maaabot ang lahat ng to kung hindi dahil sa inyo. Kaya nga po ginagawa ko ang lahat para mabigyan ko kayo ng komportableng buhay. Bilang kabayaran na rin sa pag-aalaga at pagtitiwala niyo sa akin. Ay, sobra-sobra na nga itong grasya na meron tayo ngayon Doon pa lang, nakabawi ka na. Kulang pa po to, Nay. Marami pa po akong plano para sa inyo. Gusto ko dumating yung araw na magbuhay donya kayo. Yun na po ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa inyo. Nako, hindi mo na kailangang gawin yan. Matanda na ako. Masaya na ako sa kung anong meron tayo ngayon. Dahil nagawa ko ng layunin ko sa buhay. Kontento na ako ngayon. Ang mabuti pang gawin mo, ibahagi mo mga biyayang meron ka sa mga taong nangangailangan. Yun ang gusto kong gawin mo. Tulungan mo ang mga katulad mong puno ng pangarap pero pinagkaitan ng maayos na kapalaran. Papadudot naging matagumpay ang plano kong cake business at yun na ang nagsilbing pangalawa kong negosyo. Dahil sa lumalawak naming business ay kumuha na ako noon ng sarili kong empleyado. Mga working student, single mother at mga kabataang hindi nakapag-aral. Gusto ko rin kasing maging instrumento ng Panginoon para makatulong sa mga nangangailangan katulad ng pagtulong na ginawa sa akin ni Nanay Ninita. Sa mga sumunod na taon ay nakapagpundar ako ng maayos na tirahan para sa aming dalawa ni Nanay Ninita. Nakabili na rin ako noon ng sarili kong sasakyan. Dahil sa tagumpay na tinatamasa ko noon, ay nag-resign ako sa trabaho ko at tinuong ko na lamang ang buong atensyon ko sa business ko. Pagsapit ko ng 40 ay nakapagtayo ako ng panibagong branch ng bakery at cake shop. 5 taon pagkatapos noon ay binawian na ng buhay si Nanay Ninita dahil sa katandaan. Namatay siya sa pagkakatulog. Katulad ng matagal niyang panalangin na magkaroon ng kamatayang tahimik at walang sakit. Siguro'y binigay na lamang sa kanya ng langit ang hiling niyang yon dahil sa pagiging mabuti niyang tao. Papadudot, hindi na ako nakapag-asawa pa dahil naging busy ako masyado
sa mga business ko. Ganon pa man ay hindi ko kailangan ng asawa para magkaroon ng masayang pamilya. Ang ginawa ko ay nag-ampon ako ng batang iniwan ng kanilang magulang para kahit papaano ay maipasa ko ang kabutihang ginawa sa akin ni Nanay Ninita. Sa ngayon po ay may 3 akong anak, hindi ko man sila kadugo, ay higit pa sa magkadugo ang pagmamahala namin sa isa't isa. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana po ay nakapagbigay ng inspirasyon sa inyong lahat. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Evelyn. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap ang makipaglaro, lalo na kung pareho kayong magaling ng taong kalaro mo. Pero kapag puso na ang pinag-uusapan ay mahirap itong paglaruan dahil tiyak na iiyak ang taong talo sa dulo. Ikaw kabarangay, naranasan mo na bang maging talunan sa laro ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Dwight na lamang ang itawag niyo sa akin, 33 years old, at isang single na computer engineer. May rason kung bakit ako single hanggang ngayon, Papa Dudut. Ito'y dahil takot ako sa commitment. Hirap na hirap ako makipag-commit sa isang tao dahil naniniwala ako na mauubos lang ang panahon ko rito. Para kasi sa akin, nanakawin lang ng pakikipagrelasyon ang oras ko. Kaya naman mas pinili ko na lamang na huwag maghanap ng kapareha sa buhay ko. Late bloomer po kasi ako, Papa Dudut. Kung kailan ako tumanda na ay saka ko na lang na-enjoy ang pagkabinata ko. Ang mga bagay na dapat ay ginawa ko noong nasa 20s pa lamang ako ay saka ko na lamang nagagawa noong nag-30 na ako. Noon kasing bata-bata pa ako ay wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho para sa pamilya ko. Ako po kasi ang tumayong breadwinner ng pamilya namin matapos mamatay ang tatay ko sa aksidente sa motor. Ako ang tumulong kay nanay na pag-aralin ang 2 nakababatang kapatid ko. At noong makapagtapos sila ay saka na lamang ako nakapag-focus sa sarili ko. Isa pa ay hindi ko magawang makipagrelasyon noon dahil masyado pa akong maraming pinoproblema sa buhay ko. Toxic ang kinalakhan kong pamilya, Papa Dudut. At ayaw ko nang palalain pa ang problema ko sa pamamagitan ng pagkakaroon ng girlfriend, lalo na't isa sa pangunahing nagbibigay ng stress sa akin ay ang bunso kong kapatid na si Elise, Papa Dudut. O Elise, anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka pa nakabihis? Wala ka bang trabaho ngayon? Wala, nag-resign na ako. Ano? Wala ka pang 1 buwan doon sa pinapasukan mo ah. Ayoko na doon. Ang swapang ng boss ko, lagi akong pinipilit mag-overtime, hindi naman dinadagdagan ng sweldo ko. Elise naman, ang daming tao dyan. Hirap na hirap makahanap ng trabaho tapos ikaw, sasayangin mo lang ibinigay sa'yo? Ano magagawa ko kung ayaw ko sa trabahong yun? Ikaw naman nagpumilit sa akin na pumasok doon, di ba? Oo, nakiusap ako sa kaibigan ko na i-recommend ka niya sa pinapasukan niya. Kasi ilang buwan ka nang walang trabaho. Mabuti nga kinuha ka nila eh, tapos sasayangin mo lang? Bawal ba magreklamo? Sa bulok yung sistema nila eh. Porket desperada na ako makahanap ng trabaho, aabusuhin na nila ako. Hindi naman pwede yun. Kaysa naman nakatambay ka rito sa bahay. Ano, buhay prinsesa ka na lang. Tagahintay ng grasya. Ang galing mo naman. Maghahanap ako ng sarili kong trabaho. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ha? Kailan pa? Wala ka pa nga napapatunayan eh. Simula pagkabata, sa akin ka na nakaasa.
Paano ako maghahanap ng trabaho sa ganyang ugali mo? Bakit? Ginusto ko ba yung tulong mo? Hiningi ko ba yun sa'yo? Tinulungan kita kasi kapatid kita. Eh kung kapatid mo pala ako, huwag mong isumbat sa akin yung mga naitulong mo. Yan ang mahirap sa'yo eh. Tutulong-tulong ka tapos kapag naghalo na ang balat sa tinalupan, uungkatin mo na yung mga naitulong mo para ano? Para ipamukha sa akin na ikaw yung mas mataas, na ikaw yung mas dominante. Totoo naman eh. Oo, totoo. Pero wala kang karapatang bastusin ang pagkatao ko dahil may kakarampot kang naitulong sa buhay ko. Kakarampot? Pinag-aral kita. Hinanapan kita ng trabaho. Galing sa bulsa ko nagpapakain sa'yo. Saan yung kakarampot doon? Masama ba magsalita? Masama bang punahin ka lalo na kung nakikita ko yung mga pinagpaguran ko na pupunta lang sa wala? Ayan, dyan ka magaling. Ang magbilang. Isama mo na rin sa listahan pati yung pagpalit mo ng diaper ko nung baby pa ako. Yan naman yung gusto mo, di ba? Yung araw-araw ipinapaalala mo sa akin na wala akong narating, na ikaw lang yung magaling. Bakit kasalanan ko? Bakit ako yung mali? Ako yung bumubuhay sa atin pero ako pa yung masama. Sa pamilyang to, ako yung naghahanap buhay. Ako yung nagpapakahirap. Nagpapakapagod para mabuhay kayo tapos ano? Ako yung kontrabida? Hindi ko sinusumbat yung mga bagay na nagawa ko sa'yo. Ang gusto ko lang naman, pahalagahan mo yung mga paghihirap ko. Pinag-aral ko kayong dalawa ng ate mo tapos ganito yung sukling makukuha ko. Yung isa buntis tapos ikaw walang trabaho. Magalit na kayo o magalit pero nagagalit ako sa inyo dahil pagod na ako sa totoo lang. Alam mo kung ano yung nakakalungkot? Ni isa sa inyo, wala man lang nagpapasalamat. Ni isa sa inyo, wala man lang nagpahalaga sa effort ko. Wala eh. Sinanay nyo na kasi yung mga sarili nyo na nandito lang ako, nasasagot sa mga problema nyo. Tapos ka na ba? Gusto mo makarinig ng salamat? Eh di salamat. Salamat, huwaran kang kapatid. Ikaw na ang pinakamagaling. Ikaw na ang uliran sa lahat. Ikaw na. Pakaalis na nga. Hoy! Napakawala mong kwentang kausap! Nasanay na ako sa ganong klase ng buhay, Papa Dudut. Lagi na lamang kasi sa akin nakaasa ang lahat. Mula umaga hanggang gabi ako lahat ang humaharap sa mga problema ng pamilya namin. Matanda na ang mga kapatid ko kung tutuusin pero parang wala man lang silang pinagkatandaan. Dahil sa akin pa rin sila umaasa. Kapag naman naglalabas ako ng hinanakit sa kanila ay ako pa rin ang lalabas na masama. Ang malala sa halip na maintindihan ako ng nanay namin ay mas kinakampihan pa niya ang mga kapatid ko. Ako raw ang panganay at kailangan ako ang umintindi sa mga nakababata kong kapatid. Ako na nga yung tumutulong sa kanila pero ako pa yung pinagkakaisahan. Tuwing nasisira ang araw ko dahil sa pamilya ko ay umaalis ako ng bahay. Nagpupunta ako sa mga bar at doon ay naghahanap ng babae. May isa akong lugar na paulit-ulit na pinupuntahan kung saan ako nakakakilala ng mga kababaihang willing makipag one night stand. Pagkatapos ng isang gabing puno ng sayawan at alak ay inaaya ko silang maghotel para doon namin sabay tapusin ang magdamag. Pagsapit ng umaga ay maghihiwalay kami at hindi na magkikita pang muli, Papa Dudut. Ganun na nga po ang naging buhay ko. Alak at babae na lamang ang tanging nagpapasaya sa akin lalo na tuwing stress ako sa trabaho at stress sa bahay. Sa ganoong paraan ko nakilala si Sienna na noong unay nakasama ko lamang ng isang beses hanggang sa naulit muli ang pagkikita namin, Papa Dudut. Kalaunan ay siya na ang naging fubo ko. Ang babaeng pinupuntahan ko kapag kailangan kong maglabas ng stress at init ng katawan, Papa Dudut. Wednesday ngayon ah. Bakit bigla ka nag-aya? Walang pinipiling araw ang pagiging bad mood ko. Bad trip ka na naman? Parang nagiging synonymous na ang pangalan ko sa pagiging bad mood mo ah. Yun naman talagang rason ba tayo nakikita, di ba? Ikaw ang gamot ko tuwing nasisira ang araw ko. Eh di dapat pala may bayad ako. Kailangan pa ba nun? Nagagawa ko naman yung parte ko, di ba? Uwi ka masaya dahil sa akin. Ang taas ang tingin mo sa sarili mo ah. Sigurado ka ba na napapasaya mo ako? Hindi ba? Imposible namang hindi. Ikaw yung pinakamayingay sa ating dalawa. Matakaw ka kasi. Lagi akong gutom eh.
Kaya pala sobrang aggressive mo sa kama. Lagi ka palang bad trip. Sa akin mo ba nilalabas galit mo sa mundo? Hindi lang galit nilalabas ko, pati init at sarap ng katawan. Ako pala yung punching bag mo ha. Binubugbog mo ko sa ibang paraan. Dahil dyan, sagutin mo tong isang bucket ngayong gabi. Bakit ako? Dapat hati tayo. Ikaw nagaya Dapat ikaw magbayad. Ganun na ba ngayon? Ganun naman talaga dapat, no? Lumabas ako para sa'yo kaya ilibre mo ako. O sige na nga. Pero sa'yo yung hotel mamaya ha. Para fair. Kailangan pa ba nun? May sasakyan naman ako doon na lang tayo. Ibang klase ka rin ha. Ang kuripot mo talaga. Pero maganda yon. Hindi ko pa nasusubukan sa sasakyan. Wag na pala, bagong linis lang yung sasakyan ko, baka madumihan kagad. Oy, wala nang bawian. Wala, binabawi ko na. Cheers tayo. Cheers para sa pamilyang toxic. Cheers para sa pusong sawi. Teka, mali pala. Dapat ang hinihiling natin, yung positive. Hindi yung mga nega sa buhay. Ano ba dapat? Ganito. Cheers para sa pagkakaroon ng kasama tuwing bad trip ako. Okay, cheers para sa manlilibre sa akin ngayon. Tuloy na lang kaya natin to sa hotel. Ayaw mo na ba rito? Masyadong maingay Bili na lang tayo ng maiinom sa labas tapos sa hotel na tayo uminom. Sige ba, para diretso na rin tayo. Magkaaya ka pa kasi sa bar pwede namang rekta na. Sorry naman po, alam ko na sa susunod. Saan tayo? Sa dati ba? Try naman natin sa iba. Kabisado na nila mukha natin sa dati. Sige. May alam ako. Tara, lika na. Isang buwan na ang lumipas simula nang nakilala ko si Sienna. 2:00 noon ng madaling araw noong napansin ko si Sienna na mag-isang nakatayo sa may gilid ng stage sa bar na pinupuntahan ko. Nakahawak siya ng isang baso ng beer at tahimik na nakikinig sa kumakantang banda. Tandang-tanda ko pa ang suot niya na black dress na abot hanggang taas ng tuhod. Papunta na sa kulay na brown ang mahaba nitong buhok na hanggang balikat. Ganong klase ng babae ang mga tipo ko, Papa Dudut. Kaya nung nakita ko siya ay agad ko siyang nilapitan at nakipagkilala ako sa kanya. Ang unang pagkikita namin yon ay nauwi sa kama. Akala ko noon ay hindi na masusundan pa ang pagkikita namin. Ganon kasi karaniwan ang mga nai-encounter kong babae. Pagkatapos naming pagsaluhan ng isang mainit na gabi ay hindi na ulit kami nagkikita kahit kailan. Pero sa pagkakataong yon ay nagkita ulit kami ni Sienna sa parehong bar pagkalipas ng ilang araw. Pinagsaluhan ulit naming dalawa ang ilang bote ng beer saka namin ito tinapos sa loob ng isang hotel malapit sa amin. Nang gabing yon ay naisipan naming dalawa na maging magpartner na lamang sa kalokohan. Nagpalitan kami ng contact number at tuwing kailangan niya ng kasama ay ako ang tinatawagan niya. Ganon din ako na kapag buwisit na buwisit ako sa buhay ay tinatawagan ko siya. Simula noon ay naging fubo na kami ni Sienna, Papa Dudut. Kaming dalawa ang madalas na magkasama sa mga kalokohan para mawala ang problema naming dalawa ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Magandang babae si Sienna, Papa Dudut, pero napaka-misteryosa niyang tao. Tuwing magkasama kami ay ayaw niyang pinag-uusapan namin ang tungkol sa buhay namin. Pure business lang daw dapat ang hangad namin sa isa't isa at walang halong personalan. Gusto kasi ni Sienna na maging estranghero pa rin kami kahit na lagi naman kaming nagkikita. Katawan lang daw namin ang habol namin sa bawat isa, kaya hindi na namin kailangang mag-invest ng emosyon. No feelings involved. Yan ang rule ni Sienna sa akin, Papa Dudut. Bawal magtanong tungkol sa buhay-buhay, bawal mag-share ng personal stories, at higit sa lahat ay bawal kaming ma-inlove sa isa't isa. Kaya naman kahit mahigit 1 buwan na kaming nagkikita noon ay hanggang pangalan lamang ang alam ko kay Sienna. Hindi ko nga po sigurado kung totoo bang Sienna ang pangalan niya.
Hindi ko alam kung saan siya nakatira, kung ano ang trabaho niya at ang mga hilig niya. Pati na rin ang birthday o maging edad niya. Sa totoo lang ay wala din naman po akong pakialam kahit na hindi ko makilala si Sienna ng lubusan. Hindi rin naman po ako interesado sa kanya noon dahil wala din naman akong planong pumasok sa isang relasyon na kasama siya. Kaya agree din po ako sa kanya na kailangan naming gawin ang mga bagay na yon. Tuwing nagkikita kami wala itong halong feelings. Pero noon yon, Papa Dudut, dahil kalaunan ay nagbago ang lahat. Nung bigla na lamang nag-open sa akin si Sienna tungkol sa problema niya sa buhay niya, Papa Dudut. Ba? Pwede bang pass muna tayo ngayon? Bakit naman? Tagal nating di nagkita eh. Excited pa naman ako makita ka. Ay, ang dami ko kasing iniisip ngayon eh. Eh di sana hindi ka na lang nagpunta kung ayaw mo pala. Anong gagawin natin ngayon dito? Umuwi na lang tayo. Pasensya na talaga ha. Dali lang. Uwi agad? May problema ba? Sabihin mo na, baka makatulong ako. Wala. Akin lang yun. Hindi mo na kailangan malaman kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon. Alam kong eto lang ang meron tayo ngayon. Pero pwede naman magkwento eh. Marami na tayong pinagsamahan, kaya wala nang kaso sa akin yun. Di ba nga, ang rule natin, bawal magkwento tungkol sa personal na buhay? Lahat ng rule may exception. Kung problemado ka talaga, gawin natin exception tong araw na to. Sige na, nandito ako bilang kaibigan mo. Tungkol saan ba yung iniisip mo? Tungkol sa ex ko. Oh, ano meron sa kanya? Gusto na niya makipagbalikan sa akin. Ganun ba? Eh anong problema dun? Ayaw mo na sa kanya? Gusto. Gusto ko ring makipagbalikan sa kanya. Pero mawawala yung point ko kung binalikan ko siya lalo na kung wala naman siyang ipinagbago. Ano bang rason ng hiwalayan nyo? Marami siyang issues eh. Sa sarili niya, sa pamilya, sa lahat ng bagay. Kaya kami naghiwalay kasi nadadamay ako sa kanigahan niya. Tuwing may problema siya, pati ako nahihirapan. Eh ganun naman talaga dapat, di ba? Nagtutulungan kayo sa mga problema nyo? Pero masyado nang malala yung issues niya eh. Alam mo yun, yung imbis na ma-enjoy namin yung moment naming dalawa, lagi na lang niyang nasisira dahil sa ugali niya. Napakaliit niyang tao pero ang daming bitbit na problema ng babaeng yun. Teka, babae? Oh, Dwight, may girlfriend ako. Ex-girlfriend. You mean? Bisexual ako. Pareho akong nagkakagusto sa babae at sa lalaki. Romantically attracted ako sa mga babae pero sexually mas gusto ko sa lalaki. Teka. Oh, ngayon ko lang nalaman yan ah. Oh, ngayon alam mo na. Ngayon, alam ko na nga. Kung ako tatanungin mo, isa lang ang sagot siya sa problema mo. Ano? Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Oo. Pero gusto ko kasi ayusin niya muna yung buhay niya. Hindi ko trabaho bilang girlfriend ang umayos ng buhay ng isang taong madaming pasang problema. Kung gusto niya makipagbalikan sa akin, ayusin na muna niya yung sarili niya. Eh di sabihin mo sa kanya yan. Malay natin, yan ang maging rason para magbago na yung tao. Sana nga. Ganun lang naman kasimple yun eh. Pag-usapan yung lahat. Kung walang magbabago, eh di walang magkakabalikan. Oo, alam ko na yan. Yun naman pala eh. O ikaw naman. Anong ako naman? Eh di ba problemado ka rin sa pamilya mo? Ikaw naman magkwento para fair. Usual na toxic family lang naman yung pinagdadaanan ko. Isang pamilya na sa akin lahat nakaasa. Lalo na yung kapatid kong bunso. Puro problema na lang ang dala sa akin. Eh baka naman maging siya, marami ding problema, kaya ganun. Parang pareho lang din naman pala tayo ng pinagdadaanan eh. Ibabalik ko sa iyo yung sinabi mo. Kausapin mo yung kapatid mo, alamin mo kung saan nanggagaling yung mga problema niya. Baka yun ang solusyon sa pinagdadaanan mo ngayon. Malabo na mangyari yun. Try mo lang. Okay, sige. Subukan ko siyang kausapin. Ikaw din. Kausapin mo rin yung ex mo. Sabihin mo sa kanya lahat ng ayaw at gusto mo para alam niya ginagawa niya. Okay, try ko. Ano? Pwede na ba natin ituloy yung ginagawa natin? Pass pa rin. Inom na lang tayo. Libre ko. Daya naman. Sa unang pagkakataon ay nasilip ko ang mundo ng babaeng gabi-gabi kong nakakasama. Ang dating black and white na pagtingin ko kay Sienna ay biglang nabigyan ng kulay. Hindi na lamang siya si Sienna na nakakasama ko sa inuman. Hindi na lamang siya ang Sienna na nakakasama ko sa ilalim ng kumot sa isang kwartong walang bintana. Siya na ngayon si Sienna na matapang man tignan pero malambot naman
pagdating sa ex-girlfriend niya. Para siyang walang pakialam sa mundo, pero marupok naman pagdating sa pag-ibig. Pagkatapos ng pag-uusap namin yun ni Sienna ay sinunod ko ang mga payo niya sa akin, Papa Dudut. Kailangan ko raw kilalanin pa ang kapatid kong si Elise para mapakinggan at malaman kung saan ang gagaling ang ginagawa nitong pagre-rebelde. Kung iisipin ay hindi talaga kami close ng kapatid kong yon. Noong kasing nag-aaral pa lamang siya ay wala siyang ibang ginawa kundi ang gumala kasama ang mga kaibigan niya. Hindi nito sineseryoso ang pag-aaral niya kaya ilang beses siyang bumagsak sa mga subjects niya. 7 taon siyang nag-aral, Papa Dudut, bago siya nakapagtapos sa kolehiyo. Doon nagsimula ang hindi namin pagkakaintindihang magkapatid. Ang awayan namin yon ay nabuo hanggang sa nasanay na lamang kaming dalawa na hindi magkasundo. Kaya naman noong naabutan ko si Elise sa bahay isang gabi ay kinausap ko siya ng masinsinan. Elise, may ginagawa ka ba? Wala. Bakit? Tatalakan mo na naman ako kasi hanggang ngayon wala pa akong trabaho? Hindi. Gusto lang kitang kausapin. Kuya, alam ko pabigat ako. Oo na, wala na akong kwenta. Kahit hindi mo na sabihin, alam ko na yan. Kahit kailan, hindi ko sinabi na wala kang kwenta. Hindi mo nga sinabi, pinaparamdam mo naman. Yun bang nararamdaman mo tuwing nagagalit ako sa'yo? Ano sa tingin mo? Akala mo ba gumagaan pakiramdam ko tuwing pinagsasabihan mo kung walang ambag dito sa bahay? Siyempre hindi. Imbis na ma-inspire ako, mas lalong bumababa ang moral ko. Sorry kung yun ang nararamdaman mo sa mga ginagawa ko. Hindi ko naman gusto mangyari yun eh. Ang gusto ko lang, magkaroon ka ng maayos na buhay. Sinong tao naman ang may ayaw magkaroon ng maayos na buhay, ha, kuya? Siyempre ako rin. Gusto ko mangyari yun sa buhay ko. Kung ganun, bakit hindi mo gawin? Bakit hindi mo simulan? Ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko eh. Ginagawa mo nga, pero… Pero, baka tama ka nga siguro. Baka wala talaga akong kwenta, kaya hanggang ngayon ganito pa rin ang buhay ko. Sa tingin mo, ano yung problema? Ano yung mga rason bakit hindi ka makausad? Sabihin mo sa akin, Elise, para matulungan kita. Hindi ko alam. Sa totoo lang, hirap na hirap akong harapin kung ano ba ang purpose ko sa mundong to eh. Hindi ko alam kung anong gusto ko, kung ano ba dapat ang maging future ko, kung ano ba yung mga bagay na gusto ko makuha sa buhay. Hindi ko pa alam, kuya. Naiintindihan kita. Ganyan din ako noon. Talaga ba? Parang hindi naman. Ako kasi, laging nadadala sa pressure. Parang palagi na lang na may kailangan akong tapusin. Kailangan kong graduate, kailangan kong magkatrabaho, kailangan kong makatulong. Dapat makasabay ako sa takbo ng buhay kahit na sobrang hirap humabol. Kasi gano'n naman talaga ang katotohanan. Kailangan nating sumabay. Kasi kung hindi natin gagawin yun, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya nga ako sobrang pressured. Sobrang hirap huminga kasi feeling ko wala akong oras para gawin yun. Pilit akong hinihila ng mga responsibilidad ko sa buhay sa puntong hindi ko na kayang tumayo sa sarili ko. Kaya nagpapahila na lang ako. Bahala na kung saan ako dalhin. Lahat naman tayo nagpapahila lang eh. Pero dapat, ipakita mo sa sarili mo na kahit sobrang huli ka na, kaya mo pa rin humabol. Ako rin naman, bata pa lang. Na-pressure na ako sa mga responsibilidad na yan. Hindi naman sa nagre-reklamo ko. Gusto ko rin naman makatulong. Pero yun nga, tao lang din ako. Napapagod din. Mahirap kasi tayo at dahil mahirap tayo, wala tayong oras para tumigil at pag-isipan kung ano yung plano natin sa buhay. Yun yung hindi ko magawa, kuya. Hindi ko magawa mag-isip kung ano ba dapat ang kailangan kong gawin kasi araw-araw binabagabag ako ng utak ko. Matanda na ako na dapat may ginagawa na ako hindi lang para sa sarili ko kundi para sa pamilya natin. Nahihiya ako sa iyo kasi wala pa akong naibabalik. Nahihiya ako dahil hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Isang babaeng walang direksyon ng buhay. Hindi mo naman kailangan magbalik eh. Ang kailangan mo lang gawin, huwag sayangin yung mga oportunidad na dumating sa'yo. Yung mga tulong na naibigay sa'yo, gamitin mo para sa sarili mo. Mahirap, oo. Pero kakayanin naman natin yan eh. Lalo na kapag desidido talaga tayo sa mga hangarin natin. Pero di bali,
Hindi kita mamadaliin. Sorry kung paminsan-minsan nagagalit ako sa'yo. Sorry din kuya, kung nasasagot-sagot kita. Pasensya na sa mga nasabi ko sa'yo. Okay lang yun. At least ngayon, alam ko na ang rason. Ngayon, pwede na tayo magsimula ulit. Salamat kuya. Pagkatapos ng pag-uusap naming yon ay naliwanagan din ako sa wakas tungkol sa pinagdadaanan ni Elise Papadudut. Dahil dito ay nagsimula kaming magkaroon ng kompormiso sa isa't isa. Nangako si Elise na babawi siya at hindi niya hahayaang masayang ang mga pinaghirapan ko para sa kanya. Nang mga oras na yon ay maghahanap daw siya ng trabaho para makatulong sa mga gastusin sa bahay. Samantala, binigyan ko naman si Elise ng sapat na oras para pag-isipan at pagplanuhan ang future niya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na siya ipe-pressure sa mga desisyon niya sa buhay. Nangako rin ako na magiging kuya ko sa kanya na pwede niyang takbuhan kapag nangangailangan siya ng tulong. Tuwang-tuwa noon ang nanay namin dahil noon lamang niya ulit kami nakita ni Elise na nagkasundo. Sa totoo lang ay gumaan din ang loob ko noon, Papadudut. Para akong nabunutan ng tinik. Masarap pala sa pakiramdam ang magkaroon ng tahimik na pamilya kung saan ay walang away, inggitan at sisihan. Sobrang laki ng pasasalamat ko noon kay Sienna dahil siya ang dahilan ng lahat ng yon, Papadudut. Hindi naglaon ang dating pagtingin ko sa babaeng yon ay unti-unting nagbago. Kung babaeng parausan lamang ang turing ko sa kanya noon, noong mas nakilala ko pa siya ay ayoko mang aminin. Ay dahan-dahang nahulog na ang loob ko para kay Sienna. Mahal ko na siya, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut, iba pala ang pakiramdam kapag wala kang taong kaaway. Malaking bagay para sa akin na nagkabati na kami ng kapatid ko at sa sobrang saya ko ay in-invite ko si Sienna na kumain sa labas. Alam kong bawal yon sa aming dalawa dahil saka lang kami nagkikita kapag gusto naming magpalabas ng init ng katawan. Pero sa pagkakataong yon ay sobrang thankful lamang talaga ako sa kanya kaya gusto ko siyang i-treat sa labas. Nung una ay ayaw pa sana ni Sienna na makipagkita sa akin. Karaniwang sa bar lang kasi kami nagkikita tuwing gabi dahil walang masyadong tao. Pero dahil may gusto rin daw na ipagpasalamat sa akin si Sienna, kung kaya naisip niyang makipagkita na rin. Ganon pa man ay nilinaw niyang friendly date lang ang nangyari. Kaya hindi dapat namin yon bigyan ng mali siya. Noong time na yon ay naisip ko na gusto ko pang kilalanin si Sienna ng mas mabuti. Hindi ko kasi na-imagine na may soft side din pala siya na tinatago. Simula nung nag-usap kami ng gabing yon ay naiba na ang pananaw ko sa kanya. Para bang na-touch ako sa mga nangyari. Naisip ko na baka nakabuo na siya ng tiwala sa akin kaya niya nagawang mag-open ang kanyang saloobin at gusto kong palawakin pa ang relasyon naming yon. Sa loob-loob ko ay parang gusto ko na siyang i-pursue noon, Papadudut. Kahit na alam kong ayaw niyang makipagrelasyon sa lalaki, ay sinubukan ko pa rin ang swerte ko at nagtapat ako ng nararamdaman ko para sa kanya. Weird. Bakit naman weird? First time lang kasi nating magkita ng may araw pa. Tuwing nagkikita tayo, gabi na, di ba? Ngayon lang tayo lumabas ng ganitong oras, ha? Oo nga, no? Ngayon lang din tayo nagkita na walang ibang plano kundi kumain lang at hindi alak ang iniinom natin. Kakaiba kasi itong setup natin eh. Pero ang mahalaga, nag-grow na yung pagsasama natin. Na dapat hindi mangyari. Bakit naman? Di ba nga, kaya nga may rule tayo na bawal tayong mag-open para hindi na ma-develop tong samahan natin. Pang-aliw lang tayo sa isa't isa. Pampatanggal ng init ng katawan. Iniiwasan ko talaga na magkaroon tayo ng attachment kasi nga hindi maganda kapag nangyari yun. Bakit kasi ayaw mo mangyari yun? Eh kasi ayoko. Magiging problema yan kapag nagkataon. Paano mo naman nasabi? Kasi ayoko ma-fall sa'yo. Bakit naman ayaw mo?
Good catch naman ako ah. Hindi pwede kasi nagkabalikan na kami ng ex ko. Talaga? Nagkabalikan na kayo? Oo. Yun din naman ang rason kung bakit ako pumayag na makipagkita sa'yo ngayon. Kasi ito na yung magiging huli nating pagkikita. Bakit naman? Siyempre, hindi na ako single, no? Nung nagkikita tayo, broken ako, single, walang kasama sa buhay. O ngayon nagkabalikan na kami ng girlfriend ko, hindi na ako makikipagkita pa sa'yo. Hindi ako cheater, yun din ang rason kung bakit ayoko magkaroon tayo ng attachment sa isa't isa para madali tayong maghiwalay. Nakakalungkot naman. Mamimiss kita. Bakit naman? Marami pa namang ibang babae dyan eh. Babalik ka lang naman sa dati mong gawi. Ikaw na yung gusto ko eh. Huwag mo sabihin. Sabihin ano, na nahulog na ako sa'yo? Paano kung oo? Dwight! Alam ko hindi dapat ito mangyari, pero huli na. May nararamdaman na ako eh. Mas lalo na nung gabing ibinahagi mo sa akin yung buhay mo. Tsaka, sobrang laki din ang naitulong mo sa problema namin ng kapatid ko. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Paulit-ulit kong pinapaalala sa'yo na dapat walang feelings involved sa kung ano man ang meron tayo. Huwag akong sisihin mo. Sisihin mo puso ko. Ikaw yung pinili eh. Sorry, pero hindi talaga magiging tayo. Mas makakabuti nga talaga na wag na lang tayo magkita. Bigyan mo naman ako ng chance. Chance? Dwight, kakasabi ko lang na nagkabalikan na kami ng ex ko. Siya yung mahal ko. Never ako nagkagusto sa'yo. Katawan lang ang habol ko. Ganon ka rin dapat na katawan lang ang habol mo sa akin. So paano yan? Hindi na tayo magkikita kahit kailan. Hindi na. Delete mo na lahat ng contact ko sa'yo. Simula ngayon, kalimutan na natin lahat na nangyari sa atin. Kasi gano'n naman dapat nung una pa lang, di ba? O paano? Pasensya ka na ha. Hindi na kita masasamahan. Mauna na ako sa'yo. Nalungkot ako, Papa Dudut, sa pagkakahiwalay namin ni Sienna. Kung kailan kasi unti-unti nang nade-develop ang feelings ko sa kanya ay saka naman niya winakasan ang pagsasama naming dalawa. Masaya ako na masaya na siya, kaso nga lang nakakalungkot din dahil masaya siya sa piling ng iba. Wala naman po akong ibang choice kundi ang sumunod sa gusto nito. Kung ayaw na niyang ituloy ang ginagawa namin ay wala na akong magagawa pa doon. Pagkatapos ng date namin yon ay nagpaalam na kami sa isa't isa at hindi na nagkita pang muli. Never na niya akong kinontak noon at kahit na gustong gusto ko siyang tawagan at i-text ay hindi ko ito ginawa dahil alam ko namang may karelasyon na siya at ayaw kong makasira ng maayos na relasyon. Masaya pa rin naman ako, Papa Dudut, dahil nakatulong ako sa love life ni Sienna. Masaya din ako dahil bago kami nagkahiwalay ay malaki rin ang naitulong niya sa akin sa problema namin ni Elise. Dahil naayos na ang family problem namin sa bahay ay tumigil na rin ako noon sa dati kong mga gawain. Umiinom pa rin naman ako paminsan-minsan para mag-unwind pero hindi na po ako ng bababae. Unti-unting inayos ni Elise ang buhay niya. Nakahanap siya ng matinong trabaho na na-enjoy niya at masaya ako para sa kanya. For the first time ay nagkaroon kami ng Pasko na tahimik, masaya at punong-puno ng pasasalamat. Nandito na ako. Uy, sakto kuya. Nabili mo ba yung pinapabili ko? Oo, kumuha ako ng 2 manggang hinog. Para saan ba to? Gagawa ko ng mango graham. Sarap naman. Parang ngayon lang kita makikita magluto ah. Hindi naman yung lulutuin eh. Yun lang ang kaya kong gawin, kaya yun ang ambag ko ngayong Noche Buena. Ito naman yung akin. Cake. Lapag ko na dito sa mesa. Mukhang marami tayong kakainin ngayong gabi ah. Oo nga eh. Nakakatuwa kasi ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa Pasko. Anong ibig mo sabihin? Ngayon lang ako naging masaya. Naalala mo ba last year? Kumakain tayo ng walang kibuan kasi nagkasagutan tayo noon. Talaga ba? Hindi ko na maalala eh. O kaya, galing kasi ako sa labas. Pinagalitan mo ko kasi mas importante pa sa akin ang mga kaibigan kaysa sa pamilya noon.
Pero ngayon nagbago na ako. Priority ko na ang pamilya natin. Nakakatuwa naman kung ganun. Masaya ako na matatapos ang taon na nagkapatawaran na ang lahat. Tsaka isa pa kuya, may bisita pala ako ngayon. Talaga? Nasaan? Papunta pa lang siya rito. Baka darating na rin yon maya-maya. Sino ba yun? Basta, papakilala ko siya sa inyo nila mama pagdating niya. Boyfriend mo ba? Basta, surprise ko siya sa inyo. Oh, siya na yata yan. Ako na magbubukas. Oh, Shena? Dwight? Anong... Kanina pa kita hinihintay. Halika, pumasok ka. Salamat. Ito pala yung kuya ko, si Kuya Dwight. Dito siya sa atin magno-Noche Buena. Pinaalam ko na kay nanay. Talaga? Hi, Shena. Merry Christmas. Merry Christmas din. Kuya, may aaminin ako sa'yo. Ha? Ano? Ano yung sinabi mo? Ang sabi ko may aaminin ako. Gusto ko na sa'yo ko muna unang sabihin ng lahat bago ko to i-announce mamaya. Baka kasi hindi matanggap ni nanay yung surprise ko. Mas maganda na may backup ako. Sige, ano ba yung aaminin mo? Gusto kong ipaalam sa'yo ang totoo, kuya. Nagkakagusto ako sa babae. Siya ang girlfriend ko. Ha? Si Shena? Girlfriend mo ang kapatid ko? Oo, siya nga. Siya yung girlfriend ko. Sorry kuya kung nagulat ka ha. Matagal ko na sanang gustong sabihin kaso hindi ko alam kung ano magiging reaction nyo eh. Tsaka isa pa, hindi naman tayo ganong close pa nun. Pero ngayong magaan na ang loob natin sa isa't isa, tumapang na ako para tanggapin ang totoo. Okay lang, huwag ka mag-sorry. Ano ka ba? Nabigla lang ako sa mga nalaman ko pero congrats. Natutuwa ako na may tiwala ka na sa akin. Sa tingin mo, tatanggapin kami ni nanay? Oo naman. Akong bahala sa kanya. Salamat kuya. Tulungan mo ako. Gagawa ako ng Graham. Paborito mo yon, di ba? Oo. Excuse lang ha. Maiwan ka muna namin. Sige. Enjoy kayo sa paggawa ng Mango Graham. Sobrang laki ng gulat ko sa mga nalaman kong revelasyon ng kapatid ko, Papa Dudut. Nagulat ako na lesbian pala siya pero mas nagulat ako na ang girlfriend niya ay walang iba kundi si Sienna. Hindi ko alam na ang dating ex pala na tinutukoy noon ni Sienna ay walang iba kundi ang kapatid ko. Proud ako sa kapatid ko, Papa Dudut, dahil sa wakas ay nakahanap siya ng tapang para aminin sa akin at sa buong pamilya namin ang totoo niyang kasarian. Tinanggap namin siya pati na rin si Sienna. Noong nagkaroon kami ng oras ni Sienna na mag-usap na dalawa ay pinakiusapan niya ako na kung maaari ay huwag ko na raw sabihin sa kapatid ko ang namagitan sa amin, Papa Dudut. Nangyayari na lamang yon dahil na heartbroken siya kay Elise, Papa Dudut. Pero agad din naman niyang tinapos kung anong meron kami nung nagkabalikan silang dalawa. Ayaw ko rin naman pong sirain ang Noche Buena namin. Kaya hindi na ako nagsalita pa at ayaw ko ring masira ang pagsasama nilang dalawa. At dahil baka bumalik kami sa dati ni Elise kapag nangyari yon. Ang sekreto namin ni Sienna ay nanatiling sekreto hanggang sa ngayon, Papa Dudut. Suportado ko ang naging relasyon nila ni Sienna at Elise. Minsan ay may mga awkward moments nga lang tuwing nagkikita kaming dalawa ni Sienna dahil mahirap itago na magkakilala na kaming dalawa. Isa pa ay nagkaroon ako ng kaunting feelings sa kanya noon. Pero nadisiplina ko naman po ang sarili ko. Gusto kong maging mabuting kapatid kay Elise kaya naman kung ano man ang nangyari sa pagitan namin ni Sienna noon ay kinalimutan ko na lamang, Papa Dudut. Hanggang sa ngayon ay going stronger pa rin silang dalawa. Sa kabilang banda naman ay naghahanap na rin po ako ng babae na willing na tanggapin ang commitment na ino-offer ko sa ngayon. Tapos na po kasi ako sa stage ng pagiging binata at sa tingin ko ay oras na rin po siguro na bumuo ako ng sarili kong pamilya. Ito po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat sa pagpili ng aking sulat. Mabuhay po kayo ang Barangay Love Stories, lalong-lalo na ang Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dwight.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1